Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Nandito na naman po tayo sa panibagong video natin. Bakit bulaan si Kibuloy Part 5? Sa mga unang videos po natin, pinatunayan natin na mali ang turo ni Kibuloy at mali ang kanyang pamumuhay. Bakit ko ba ito ginagawa? Punta tayo sa Ephesians chapter 5 verse 11. Sabi dito, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Huwag daw tayo makiisa sa mga maling gawa. Bagkus, ilantad natin ang kanilang mga ginagawa o ihayag natin, ipakita natin sa buong mundo na mali yung ginagawa nila. Halimbawa, korupsyon. Dapat yung mga gumagawa ng korupsyon ay kailangang ilantad. Bakit? Kasi nakakasira ito ng buhay. Yung droga, ganun din. Kailangan yung mga gumagawa nito bumibili, nagbebenta, at sino mang konektado dito ay kailangang ilantad. Kasi nakakasira ito ng buhay. Yung mga rapist po, bakit kailangan silang mahuli at ilantad? Kasi nakakasira rin po ng buhay. At yung ginagawa po ng mga katulad ni Kibuloy ay nakakasira po ng buhay. Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 14, hayaan mo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay ng kapwa bulag. At kapag ang bulag ay inakay ang kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa bangin. So kung papansinin po natin dito, hindi lang po yung nagtuturo yung mapapahamak, bagkus yung sumusunod din sa kanya. Sabi din ng Panginoon, hayaan mo sila. Ako wala na ako kay Kibuloy. Wala na tayong magagawa dyan. Bulag na si Kibuloy. Pero sana yung mga miyembro niya ay matauhan at makita yung kamalian ng kanilang landas. At sabi dito sa Jude chapter 1 verse 23, at yung iba iligtas nyo ng merong takot. Hatakin nyo sila mula sa apoy. Ngunit kamuhian ang kanilang mga damit na rumihan ng kasalanan. Wala na tayong magagawa kay Kibuloy. Pero sa mga miyembro niya, ay kailangan po natin at meron po tayong responsibilidad na sabihan sila na nawa may maligtas tayo kahit isa. Sabi nga sa salita ng Panginoon na isang makasalanan manumbalik sa Panginoon, laksalak sa anghel na nagdiriwang. So kung sa makakapanood ng video na to, may maabot tayong miyembro ni Kibuloy kahit isa at siya ay nagsisi, napakalaking accomplishment na po yun o nanalo na tayo kagad sa laban. At punta po tayo ng Galatia chapter 5 verse 19 to 20. Dito, ano ba yung pinaka-problema ni Kibuloy? Ang pinaka-problema niya talaga, yung heresy. O sa Tagalog, maling pananampalataya or hidwang pananampalataya. Sabi dito, ito ang mga gawa ng laman. Ano yung mga gawa ng laman? Pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pangkukulam, mga puot, pagtatangi, mga pag-aaway-away, galit, mga kapaitan, mga sedisyon, at ito po, heresies. Ano yung mga sumunod? Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsisaya at mga katulad nito. Sinasabi ko sa inyo noon pa man na ang mga gumagawa nito ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Kung papansinin po natin, kasama po doon yung heresy o mga hidwang pananampalataya na magdudulot sa tao na hindi magmana ng kaharian ng langit. Kaya ko po ginawa yung mga videos na to mula sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Para kanino ba itong video na to? Ginawa ko to para sa mga tao na hindi miyembro ni Kibuloy na mas lalong tumibay yung pagkakaunawa natin paano siya mali. Pero, ang pinaka-reason talaga bakit ko to ginawa ay para dun sa mga miyembro ni Kibuloy. Nanawa mapanood nila to at meron sa kanila na mabuksan ng isipan, tumalikod sa maling daan ni Kibuloy at bumalik sa Panginoong Hesus. Bakit? Kung titignan ninyo, napakarami niyan. At marami dyan, naniniwala ako, gusto lang talagang maglingkod sa Diyos. May mga inosente dyan. Gusto lang talagang maglingkod at akala nila sa paglilingkod nila kay Kibuloy, naglilingkod sila sa Diyos. Kaya nga sa atin na nakakaalam ng katotohanan, huwag na nating tawanan to mga tao na to. Sobra na yung kanilang paghihirap, sobra na yung ginawa sa kanila ni Kibuloy. Atin silang ipanalangin, ipakita natin ano yung kamalian ng sinusundan nila. At nawa, mabuksan yung kanilang isipan. Ayun yung gawin natin, ipag-pray natin. Isipin nyo ilang kaluluwa yan, ilang bata yung mga nadadayan ni Kibuloy. Kaya hindi ito yung oras para mangantyaw, hindi ito yung oras para tawanan sila. Gawin natin yung lahat para sila ay maligtas at tumalikod sa mali at tumalikod kay Kibuloy. Kaya sana, kung ikaw ay may oras, share mo. May maabot tayo ng mga miyembro ni Kibuloy para malay nyo, maligtas sila.
At ayun nga, inuulit ko, isang makasalanan manumbalik sa Panginoon, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang. Kasi yun, kung titignan niyo yung mga itsura nila dito, sincere naman sila. Marami dyan mabubuting tao. Marami dyan umaasa rin ng magandang kinabukasan. Pero yun, inaabuso sila ng taong to. At nawa, tulungan niyo po ako na may maligtas mula sa kanila. Ngayon, ano yung problema pa ni Kibuloy? Punta tayo sa Galatians chapter 5 verse 3. Sabi dito, kapag ang isang tao ay may mataas sa pagtingin sa kanyang sarili, na wala naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Tinuruan tayo ng Panginoon maging mapagkumbaba at huwag natin tignan yung ating mga sarili na mas mataas kaysa iba. Kaya si Kibuloy ay bula ang Kristo. Siya ay bula ang guro. Kaya gumising kayo. Kayo mga miyembro ni Kibuloy. May oras pa. Hindi si Kibuloy ang anak ng Diyos at walang appointed son na nilagay ang Diyos sa atin, kundi nag-iisang pangalan lang ang inilagay ng langit. Sino yun? Si Jesucristo. Mababasa natin to sa Acts chapter 4 verse 12 kung saan sinasabi dito, at walang ibang kapangyarihan na makakapagligtas sa atin kundi ang iisang pangalan na binigay ng Diyos o binigay ng langit upang tayo ay maligtas. Sino yun? Ang pangalan ni Jesus. Kaya wala pong bagong pangalan yung Diyos. Hindi niya kinuha yung pangalan ni Kibuloy. Hindi totoo na binigay ni Lord yung pangalan niya sa kanya. Tapos, ibinigay naman niya, kinuha naman ng Panginoon yung pangalan niya. Wala pong ganun sa Biblia. Sabi sa salita ng Panginoon, kung babasahin po natin, huwag kayong magdadagdag sa mga salita na itinutos ko sa inyo. O meron kayong mga tatanggalin. Bagkos, ingatan ninyo ang mga kautusan ng Panginoon na inyong Diyos na iniutos sa inyo. Dito naman sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19, sinasabi dito, binabalaan ko ang bawat isa na nakakapakinig ng salita ng mga propesiyang ito. Kung sino man magdadagdag sa kanila, dadagdagan din ng Diyos ang mga parusa na nakalagay sa aklat na ito. At kung sino man magtatanggal ng mga salita mula sa aklat ng propesiyang ito, ay tatanggalan ng karapatan sa puno ng buhay na nasa banal na syudad, na pinapaliwanag ng aklat na ito. At paano tayo makakasigurado na hindi Kristo si Kibuloy o yung pauso niya na appointed son? Kung papansin ninyo sa Acts chapter 1 verse 11, sinabi dito ng mga anghel, o kayo mga tao ng Galilea, ano't nakatayo kayo dyan at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na nakita nyo na umakyat sa langit ay siya ring bababa mula sa langit. At sabi sa Matthew chapter 24 verse 24, maraming mga bulaang propeta ang lalabas at mga bulaang Kristo at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga himala upang madaya kahit ang mga hinirang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag may nagsabi sa inyo nandun siya sa disyerto o nandun siya sa mga natatagong lugar, huwag kayong maniwala. Bakit? Sa 27 sabi, kung paanong ang kidlat ay lumalabas mula sa silangan at nakikita sa kanluran, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya hindi na muling ipapanganak pa si Kristo. Darating na siya mula sa langit. At sino man nagsasabi na siya si Kristo o siya ay Kristo at galing naman dito sa lupa, ay huwag po kayong maniwala. May mga halimbawa ng mga bulaang Kristo na lumabas na. Halimbawa, si Vissarion ng Russia, si A.J. Miller ng Australia, si Inri Cristo ng Brazil, at ito si Kibuloy. Marami po sila, hindi lang po si Kibuloy. At kung titignan nyo nga, si Kibuloy ang pinakamasahol sa kanila. Kahit manumbalik kayo kay Kristo at tumalikod na kayo dyan kay Kibuloy, habang may oras pa, magsisi kayo at tumalikod. Manumbalik kayo kay Jesus. Dahil yung si Kibuloy, siya yung sinasabi sa 2 Peter chapter 2. Basahin po natin. Ngunit may nagsilitawan din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga nagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling kapahamakan. Kaya ito mga propeta, mga bulaang propeta na to, mga bulaang guro na to, magdadala daw sila ng mga heresies o mga hidwang pananampalataya na magdudulot ng kapahamakan. Sabi sa Biblia, iisa lang ang pangalang ibinigay ng langit. Ngayon siya na. At sabi dito, at marami magsisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Hintayin natin yung
mga kaso ni Kibuloy, ano yung mangyayari kung mapapatunayan na siya nga ay ng rape o gumawa ng mga mahahalin na bagay, kasi meron siyang kaso ng sex trafficking at human trafficking. Pero yung sinasabi niya, ginagawa niya, actually, kasamaan na talaga yan, kahalayan na talaga yan, na abusuhin mo ang iyong mga miyembro. Verse 3, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula noong una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Kaya kung papansinin nyo, sinabi dito, ipangangalakal nila kayo, pagkakakitaan nila kayo. Si Kibuloy, kumikita siya mula sa inyo. At kung totoo, yung mga kaso niya ng human at sex trafficking, grabe na talaga yan. Talagang nangangalakal siya ng tao. At sabi dito sa verse 4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Verse 5 to 9 po, ipinaliwanag lang po doon ni Pedro ano yung mga nangyari sa mga tao nung panahon ni Noah, yung mga anghel na nagbabaan, at nung Sodom at Gomorrah, kung paanong yung Diyos ay may paghatol, may nakatakdang paghatol sa mga masasama. At ganoon din yung mangyayari kay Kibuloy. At sinabi nga, kung hindi kayo aalis dyan, madadamay kayo sa kanyang mga kasalanan. Dahil ang bulag na nag-aakay ng kapwa bulag ay pareho po silang mahuhulog sa hukay. Si Kibuloy ba ang appointed son? Wala pong appointed son. Si Kibuloy ba ay nakasulat sa Biblia? Oo naman. Siya yung bula ang propeta, bula ang guro, at bula ang Kristo. At ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa mga taong yun ay lumayo tayo sa kanila at ihayag natin sa buong mundo ang kamalian nila. Nawa po sa mga nakakapakinig na to, lalo na sa mga miyembro ni Kibuloy, mahal kayo ng Panginoon at gusto ng Diyos makalakad kayo sa tamang landas. Maraming salamat po sa pakikinig at antabayanan niyo po yung mga susunod ko pang videos. Salamat po.